as of 4 a.m., ang huling lokasyon ng Bagyong Uwan ay nasa katubigan na po ng Bacnotan sa La Union. So nakatawid na po ito ng kalupaan ng ating bansa at ngayon ay patungo na sa bahagi ng West Philippine Sea dahil humina nga yung bagyong si Uwan matapos tumama sa kalupaan ng Aurora. Sa ngayon po ang kanyang lakas ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna. Ibig sabihin po nung nasa gitna, yung nasa may gilid po kasi nung sentro ng bagyo, yun yung eye wall, yun yung pinakamalakas na lugar po or bahagi ng bagyo. Kaya binabanggit natin na nasa 150 kilometers per hour yung kanyang pinakamalakas na hangin. Samantala yung pagbugso, ito naman ay nasa 230 kilometers per hour. Tinatawag din itong gustiness. Ito po yung mga biglang malalakas na hangin na dala pa rin ng bagyo. At ito'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Makikita nyo po, no? So nababawasan na po yung mga lugar na may mga kaulapan, kaya po posible po na mamayang hapon or mamayang tanghali ay mas mababawasan na yung mga pagbugso ng hangin, malalakas na mga ulan na dala nga ng Bagyong Uwan, lalo't palabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan po natin muli yung pagtama ng Bagyong Uwan dito sa may bahagi ng Aurora na nakuhanan po base po sa ating Baler radar. So makikita nyo ito yung sentro, malawak yung mata ng bagyo hanggang sa ito ay tumama dito sa may area ng Aurora. At nung tumama po ito sa may area ng Aurora ay nabasag po yung sentro ng bagyo. Makikita po natin na bahagyang humina nga itong bagyo mula sa super typhoon category ay naging typhoon category na ito hanggang sa binaybay niya itong mga lugar po sa Northern Luzon hanggang lumabas na nga patungo sa West Philippine Sea dito po sa may area ng La Union. Tumama yung sentro ng bagyo, ito po yung una niyang landfall dito sa may area ng Dinalungan sa Aurora around 9:10 kagabi po. At posible pong lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw or bukas ng madaling araw po ng Martes. So Martes ito maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility at posible pa rin, no? Makikita nyo po sa track natin, maaring pumasok ulit ito ng Philippine Area of Responsibility madaling araw ng Huwebes. Pero makikita ninyo, ang maapektuhan nito ay yung bahagi ng Taiwan. Kapag ito'y muling pumasok ng PAR, posible pong magkaroon ulit tayo ng epekto yung Bagyong Uwan. Pero most probably po dito na lang sa may bahagi ng extreme Northern Luzon, yung area po ng Batanes, ang maaring maapektuhan pagpasok po muli ng bagyo. So muli po, no, inaasahan natin na mamayang hapon hanggang gabi ay unti-unting lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan at Huwebes muling maaring pumasok ito ng PAR. Bandang Friday po ay maaring lumabas ulit ito ng Philippine Area of Responsibility at maging isang low pressure area na lamang pagdating ng araw ng Sabado. Sa ngayon po, no, nakataas naman ang signal number 4 dito po sa may western portion ng Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, southern portion ng Abra, western portion ng Ifugao, Benguet, central and southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, ng Tarlac at ng Zambales, mga northern part na po ito. Gayon din, signal number 3 naman sa southwestern portion ng mainland Cagayan, kanlurang bahagi ng Isabela, southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Kalinga, Ifugao, ng Abra, ng Mountain Province, ang buong lalawigan ng Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, western portion ng Bulacan, buong lalawigan ng Pampanga, nalalabing bahagi ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Zambales, ang hilagang bahagi ng Bataan, ang nalalabing bahagi ng mainland Cagayan kasama yung Babuyan Islands ay nakataas naman po ang signal number 2. Signal number 2 din sa nalalabing bahagi ng Isabela, ng Apayao, ng Ilocos Norte, ng Aurora, ng nalalabing bahagi ng Bulacan, ng Bataan, ang Quezon kasama yung Polillo Islands at gayon din po dito sa Metro Manila, signal number 2 na lamang po yung nakataas na babala po na lakas ng hangin. Gayon din sa Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, hilagang bahagi ng Oriental Mindoro, hilaga at gitnang bahagi ng Occidental Mindoro kasama itong Lubang Islands. Signal number 2 pa rin po sa Camarines Norte at northwestern portion ng Camarines Sur. Signal number 1 naman sa Batanes, hilagang bahagi ng Palawan kasama yung Cuyo at Cagayancillo Islands, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama yung Burias at Ticao Islands, Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, na Occidental Mindoro,
western and central portion ng Northern Samar, northwestern portion ng Samar, at gayon din po dito sa Panay Islands, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique kasama yung Kaluya Island. Inaasahan po natin sa mga susunod na update natin within the day ay